Blessed are those who believe without seeing. Magandang buhay mga ka-TH. Meron tayong natanggap na magagandang markers na narito. Ito yung mga trail markers na dalawang uri. Bago natin yan umpisahan pagtatalakay, sa mga bago pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated at sa aking mga event followers. Of course, shout out muna tayo. Okay, shout out tayo kina Dennis Mordino, user CE5, kay Kawan Heart TV, Cirilo Jaom, user WP5, Freddy Soriano, shout out din kay Glenn Mario, kay Gerald Pagkatipunan, shout out kay Rolly Punciano, Angelito Capistrano, Arnil Lapor, Danny Flores, user XD7, Marco Hungkulada, Aldrin Jacinto, Madan Canonigo, Rositindoy, kay Eugene Tranilla, kay Kawan Hart, and lastly shout out kay Tating Naliman Salay, Joel Ferrer, Vic Michael Pagute, Edgar Cuervo, at kay Pisiu Himintisa, at sa mga hindi nabanggit na mga pangalan. Shout out sa inyong lahat mga ka-TH. Tayo na ngayon magpatuloy. Magandang buhay mga ka-TH. Meron tayong natanggap na mga markers na dalawang may-ari nito, at napakaganda nito kasi ito'y talagang man-made at pertaining to Yamashita markers. Okay, meron dalawang dito, klase ng paa. Ang una ay talagang set of footprints, isang set ito. Merong mga bakat ng daliri at meron pang ibang kasamang sign yan. Mamaya atin titingnan. Itong isa naman ay enigmatic talaga ito na sign, pero atin pa rin ito titingnan ng mabuti. Baka sakaling i-guide tayo ng ating Panginoon at ma-decode natin ito ng kumpleto. Okay, unahin natin itong paa kasi napakaganda nito. Legit marker ito. Nandito lahat ang mga ricados. Okay, tingnan ito mga ka-TH. Ayan. Atin muna i-enhance. Ayan. Kitang-kita na yan. So, anong nakita niyong mga marka dyan, mga ka-TH? Okay, kanina hindi ko napansin meron palang isda dito. Ito isda So, meron na kaagad tayong clue. Kapag may isda, may tubig. Kaya merong tubig. At dito, merong number 4 na manipis. Yan. So kapag number 4, norte ang ating direksyon. Ngayon, kung itong trail ang papuntahan nitong mga paa, kung papunta yan ng norte, at norte naman talaga yan dito sa picture, so ibig sabihin eksaktong-eksakto ang mga sinasabi ng signs na narito sa bato. Okay, ito talaga ang legit na mga foot marker na merong mga daliri. Ito meron kumpleto yan, 5. So kapag ganyan na medyo hindi pantay, kung pantay ang paa na nagaganyan, and then kahit walang daliri o may daliri man siya, ang ibig sabihin nito, ang treasure ay nandito lamang sa kalagitnaan, in between sa dalawang paa or under the rock. Kung ganito ang bato, ito yung lupa, and then nandito yung dalawang pantay ito na footprints. Kung ganyan natin yan, ay pantay na pantay. Yan ay treasure under. So dito lang sa baba ng bato kung saan nakaukit yan, at ito yung pinakasentro, ang espasyo between sa dalawang foot marker. Ngayon, kung ang mga paa na ito ay ganito mga ka-TH, yung isa ay itong parang nasa natin picture, isa yung dito at isa yung narito. So parang naghahakbang siya, parang humahakbang. So ito yan na marker, itong dalawa.
Yan. So hakbang siya, ibig sabihin mag-travel papunta roon. At ang direksyon ay norte. At ang puntahan ay ang lugar na may tubig dahil may isda. So yan ang mga sinasabi. Ngayon ang hindi natin alam ay distansya. Ngayon unang distansya niyan ay kunin natin itong mga bilang ng daliri. Okay, so kompleto yan, merong 10. So tingnan natin sa 10. 10 meters papuntang norte. Ang mga Korean foot marker, karamihan yan ay ang distansya ay 7 to 9 meters. Okay, ngayon ito'y kakaiba kasi dalawang set of footprints. Ngayon 10 meters ang pinakamalayo, so testing tayo sa 10 meters at kapag ang 10 meters na yan ay malapit sa tubig, ibig sabihin maganda at positive kasi tubig na, merong isda kasi dito, so nagsasabi siya nasa tubig. Okay, ngayon kung wala tayong matagpuan dyan, ay yan ang time na kunin natin na ang haba ng mga paa in inches. Merong nagtanong sa akin bakit ang 10 inches ay 10 meters. Sa mathematics hindi naman ganyan, talagang hindi ganyan. Yan ay ratio lamang, na ibig sabihin kung 10 inches gawin natin na 10 meters or 10 yards or 10 hakbang, ganyan. So pwedeng yards yan, pwedeng meters, pwedeng hakbang. Try and error tayo kasi hindi natin alam kung ano talaga ang ginamit nila na pangsukat dyan. Pero karamihan dyan ay hakbang lamang yan. At ang isang hakbang ay isang 1 meter. Okay, kaya sukatin natin ang haba ng paa. Yan ang tradisyonal na pagdecode ng mga paa. So kung ang haba niyan ay 7 inches, so 7 meters distance. Kaya punta tayo dito in 7 meters. Halimbawa, narito ang 7 meters yan. So test dig pa rin tayo dyan. At ang direksyon niyan ay norte. Kasi merong number 4 dito. At eksaktong-eksakto na norte din ang direksyon ng mga dalawang paa na yan. Okay, so very legit marker. Kompleto siya ng pares. Meron pa palang parang X dito. Pero medyo malabo na ito. Ang dami-dami na ng marka dyan. So X, ibig sabihin nandyan lang. O baka nga nandyan lang. Baka nga nasa baba lang ng bato na ito at ginugulo lang ang isip natin ng gumawa ng design para punta tayo sa malayo sa may tubigan, pero pala ay treasure under. Pwede rin na ito yung pangatlong atake dyan, yung pangatlong paraan ang treasure under, kasi merong X dito na malaki at baka nga treasure under lang talaga siya. Okay, pangalawang trail marker picture natin na ito. Kakaiba ito mga katiats. Na-research ko ito at may kahawig ito sa religion ng Hapon na itong Taoism. Yung Taoism ay yung pagsamba nila sa emperor. Sinasamba ng Hapon ang mga emperor. Parang ganito yung sa temple ng isang temple ng emperor sa diyan sa Singapore. Okay, at kahit sa ang temple ay meron silang parang ganito, basta temple ng emperor. Kaya ang sign na ito ay very much related to the emperor. So emperor treasures ito. Merong footmark na walang daliri pero merong linya na mahaba. Dalawa yan, ito yung pangalawa. Kaya malaki ang tsansa na treasure ito kasi nga nakalagay sa bato at nasa gubat na merong templo. Siguro ang gubat na yan ay merong templo diyan noon ng emperor. At sa katagalan ay of course nagiging gubat na talaga siya. At naiwan yung bato na may marka.
Ngayon, kung tingnan natin ay meron siyang separated treasures. Bakit ko nasabi na separated? Isang maliit at isang parang maliit lang talaga siguro itong narito. Okay, pero parte din siya ng item. Merong item dito, sabi, at nahahati sa dalawa. At ito ang sundan. Ang footmark na yan ay trail marker papunta dito. So yan ang kahulugan yan. So saan ba tayo pupunta diyan? Anong layo? Balik na naman tayo sa sukat nitong paa. So karamihan ng sukat ng paa ay 7 to 9. Kaya tirahin na natin sa 7 to 9. Una 7 and then last 9. Depende yan kung anong haba ng paa sa inches. So kung 10, edi 10. Pero okay, ganyan. Pwede na yan. 7, 9. Or para safe, pwedeng 6 and 7 at 9 and 10. Ganyan. So itong sa may paa, ito yung big deposit kasi paa na ito. Ang paa na nagaganyan lang na walang mga daliri, walang ganito, according to treasure hunters of the 80s, yan ay volume of treasures kapag paa lamang na walang mga daliri, nagaganyan lang. So pwedeng volume of treasures ito, mga katiyats, kasi walang ang daliri. Ito ang volume of treasures. Ang direksyon niya ay ito. So 7 and 9 is the probable distances na makakuha tayo dito. Test dig. Ngayon meron siyang binigay na isang linya na maiksi lang. So pwedeng ang linya na yan ay isa rin sa item. Okay, so papunta siya dito. Ngayon, ano bang distansya niyan? Ngayon, ang distansya niyan ay dito naman natin kunin. Sa haba nito by inches, yan ay mas mahaba sa kabila, kaya pwedeng 15 meters ito. Kung 15 inch yan, so 15 meters. So 15 inch equals to 15 meters. At kung 10 meters ang layo. Okay, so talagang mahaba siya. So pwedeng 15 meters or pwedeng 10 lamang ang layo niyan. So doon test dig tayo. Depende yan sa sukat ng linya. Okay, at pwede rin na itong bilog dito, ito lang ang kanilang reference ng distance. So ang isang bilog ay 5. Karamihan, pero hindi lahat. So pwedeng mag-adjust tayo dito ng 5, 7, 9. Dito naman 5, 10, 15. So 5 ang pinakauna. Yan, ganyan talaga mga katiyat sa treasure hunting. Dami talagang hukayan. Kahit may scanner kayo ay hindi talaga itong 100% na makakuha. Kasi hindi lang sinasabi ko, kundi sinasabi ng nauunang mga treasure hunters na meron talagang nagbabantay niyan. Maniwala o sa hindi. Kaya nga, siguro meron talaga, kasi ang Hapon ay meron din silang tinatawag na black spell or akuba sa Japanese. Black spell, iniiwanan kasi nila yan ng black spell ang treasures na yan. Kaya merong mga tagabantay na iniwan din sa hukay. Kaya mahirap talaga. Maliban na lamang sa mga giveaway. Kaya nga tinatawag na giveaway kasi walang tagabantayan at walang orasyon, walang akuba na binigkas ang Hapon sa giveaway, kasi para din yan sa kanila kapag sila ibabalik ay malaya at madali nilang makuha ang mga giveaway kasi walang ang mga tagabantay dyan. So katulad din sa atin ang Hapon, pag nag-retrieve sila sa ngayon na panahon, nahirapan din sila. Meron akong nalaman dito sa lugar namin na bumalik na Hapon, may dalang mapa kompleto pero hindi nakakuha. Okay, kaya punta na naman siya sa ibang site,
may dala siyang mapa at baka doon makakuha siya. Pero hindi lahat ng site ay makuha ng hapon kapag sila ay mag-operate sa ngayon na panahon. Okay, so ito lang ang aking may bahagi sa inyo, mga katiyat, sa aking analysis ng ganyan na mga sign, mga trail markers ang tawag dyan. Ibig sabihin ng trail ay maglakad-lakad pa tayo ng mga ilang hakbang, mga 15, 20, or even 50, or even 200. Depende yan sa kung anong ibinigay ng signs na layo sa symbol na nilagay diyan sa bato. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat mga katiyats. At kapag meron kayong mga gustong ipadikod, send nyo lang sa Facebook. At kapag nabuksan ko yan, ay akin yan titingnan. At napakarami na ng message ng Facebook ko. Maraming spams. Yung iba hindi na talaga nagkikita. Spams na siya. Ang iba nasa inbox, nasa new messages. Kasi naman ako lang ang namamahala sa lahat ng pag-upload ko sa channel. From editing, lahat yan, sa pagkuha ng video, sa voice over, ako pa rin yan. Pati na yung itong pagtingin sa mga messages. Ang email ko ay punong-puno na, hindi na kayo makapag-send doon. Kaya sa Facebook na lamang na Omamori. Okay, so hanggang sa muli mga katiyats, God bless you all and may the fortune be with you. Paalam!